Pagbukas ng elevator, sinalubong si Christine ng malamig at maputing ilaw ng lobby na tila walang buhay, parang isang mundong nilinis ng lahat ng emosyon. At sa gitna ng perpektong katahimikan na iyon, ay siya, isang anino na hindi nababagay. Mabagal ang kanyang hakbang, sapat para marinig ang bawat tunog ng takong niya sa marmol na sahig. Ngunit hindi iyon ang pinakamaririnig, kundi ang mga bulong na sumusunod sa kanya na parang mga alon na paulit-ulit na bumabagsak sa iisang pampang. Siya ba yun? Asawa ni Sir Gabriel? Ang pangit. Hindi niya kailangang lingunin ang mga nagsasalita dahil alam na niya ang mga tingin, halo ng pagkasuklam, pagtataka at panlalait. Sa totoo lang, matagal na niyang tinanggap ang mga yon, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil siya mismo ang may kagustuhan na mangyari iyon. Ang makapal niyang kilay na halos magdikit, ang piking tigyawat na nakakalat sa mukha niya, ang kulot at magulong wig na tila sinadya para magmukhang katawa-tawa, at ang salamin na nagpapalaki ng mga mata niya. Lahat ng iyon ay hindi aksidente, kundi isang sinadyang kasinungalingan. Huminto siya saglit sa harap ng salamin, sa gilid ng lobby, at pinagmamasdan ang sarili, at sa likod ng pangit na anyo na iyon ay may isang tahimik na tanong na matagal na niyang hindi sinasagot, kung hanggang kailan niya kayang itago ang totoong siya. Perfect, bulong niya sa sarili, ngunit ang ngiti niya ay hindi masaya kundi pagod, parang isang taong matagal nang nakikipaglaban sa sarili niyang anino. Muli siyang naglakad papunta sa opisina ni Gabriel, ang lalaking tinatawag niyang asawa, ngunit hindi niya kailanman piniling mahalin. At marahil iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang maging ganito, upang hindi siya piliin pabalik. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng katahimikan na kakaiba sa ingay ng lobby, isang katahimikan na parang may sariling bigat, at umupo siya sa sofa habang marahang ibinaba ang bag. Sa kahuminga ng malalim na tila, doon lang siya pinapayagang maging totoo kahit sandali. Pinagmasdan niya ang sarili sa maliit na salamin at natawa ng mahina, isang tawang may halong pangungutya sa sarili niyang desisyon. Dahil kung iisipin ay napakadali sanang maging normal, maging maganda, maging kaaya-aya, maging sapat. Pero pinili niyang maging kabaligtaran ng lahat ng iyon. Bakit ba ako nandito? Bulong niya, ngunit walang sumagot. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. At sa simpleng presensya nito ay tila nagbago ang temperatura ng buong silid. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, diretso ngunit hindi galit. At sa paraan ng pagsasalita niya ay halatang sanay na siya sa ganitong eksena, na parang ang babae sa harap niya ay isang bagay na matagal na niyang tinanggap, kahit hindi niya pinili. Ngumiti si Christine, ang ngiting ginagamit niya bilang panangga sa lahat ng hindi niya kayang ipakita. Gusto lang kitang bisitahin, sagot niya, bahagyang may halong pang-aasar. Masama ba? Hindi agad sumagot si Gabriel at umupo lang sa kanyang upuan, binuksan ang mga dokumento at tila mas piniling kausapin ang mga papel kaysa sa kanya. At iyon ang inaasahan niya, kaya lalo pa siyang lumapit, parang sinusubok ang hangganan ng pasensya nito. O baka may iba ka nang nagugustuhan, dagdag niya, at doon bahagyang tumigil ang kamay ng lalaki, ngunit hindi ito tumingin sa kanya. Hindi natin tatapusin ang kasal na to, sagot ni Gabriel, at sa simpleng linyang yon ay parang may kung anong bumigat sa dibdib ni Christine na hindi niya inaasahan. Bakit? Tanong niya. Pilit ginagawang biro ang sarili. Hindi ka ba nahihiya na may asawa kang ganito? Itinuro niya ang sarili na parang ipinapakita ang lahat ng dahilan kung bakit dapat siyang iwan, ngunit sa halip na sagot ay katahimikan ang ibinalik sa kanya. Hindi ko ginawang biro ang kasal, sabi ni Gabriel matapos ang ilang segundo. Asawa kita. Napalunok si Christine at agad na umiwas ng tingin dahil may kung anong hindi niya kayang pangalanan ang unti-unting sumisiksik sa loob niya. Isang pakiramdam na hindi bahagi ng plano niya. Eh di humanap ka ng iba, mabilis niyang sagot, parang tinatakpan ng kahinaan na muntik nang lumabas. Hindi ako ganon, sagot ni Gabriel, at sa pagkakataong iyon ay tumingin ito sa kanya, diretso,
Walang pag-iwas at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Wala itong bakas ng pagkasuklam, wala ring awa, kundi isang tahimik na pagtanggap na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang insulto. Napailing si Christine at tumayo, pilit binabalik ang sarili sa karakter na ginagampanan niya. "Bahala ka," sabi niya. "Hahanapan na lang kita ng babae." At lumabas siya ng opisina nang hindi na hinihintay ang sagot nito. Paglabas niya, muling bumalik ang ingay ng lobby, ang mga tingin, ang mga bulong. Ngunit sa pagkakataong iyon ay parang mas malakas ang ingay sa loob ng isip niya kaysa sa paligid. Habang bumababa ang elevator, tinitigan niya ang sarili sa salamin at sa unang pagkakataon ay hindi niya nakita ang pangit na babae, kundi ang sarili niyang naguguluhan. Bakit ayaw niya akong iwan? Bulong niya at walang sagot ang sumunod, kundi ang mahinang tunog ng elevator na unti-unting bumababa, katulad ng kontrol na unti-unti niyang nawawala. Paglabas ni Christine sa elevator, sinalubong siya ng hangin sa labas na mas mainit kaysa sa loob ng gusali. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit tila mabigat ang kanyang paghinga, kundi ang mga salitang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. "Asawa kita?" Isang simpleng pahayag, ngunit may bigat na hindi niya kayang ipaliwanag. Sumakay siya sa kotse at tahimik na tumingin sa bintana habang gumagalaw ang lungsod sa labas. Ang mga ilaw ng sasakyan, ang ingay ng trapiko, ang mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Lahat ay parang normal, samantalang siya ay parang nakatigil sa isang eksena na hindi niya alam kung paano tatapusin. Ano bang meron sa kanya? Mahina niyang tanong sa sarili. At kahit anong pilit niya ay wala siyang maisip na dahilan kung bakit hindi siya kayang iwan ni Gabriel, gayong ibinibigay na niya ang lahat ng rason para gawin iyon. Pagdating sa bahay, hindi pa rin siya mapakali, kaya kinabukasan ay mas maaga siyang bumalik sa opisina, dala ang mas matinding determinasyon na itulak si Gabriel palayo. Kung hindi sapat ang pagiging pangit, kung hindi sapat ang panlalait ng ibang tao, kung hindi sapat ang pagiging pabigat niya sa imahe nito, edi gagawin niya pang mas malinaw, mas nakakainis, mas imposibleng tanggapin. Pagpasok niya sa opisina ni Gabriel ay tila wala pa rin itong pagbabago. Pareho pa rin ang ayos, pareho pa rin ang katahimikan, at pareho pa rin ang lalaking tila walang pakialam sa anumang kaguluhan sa paligid niya. Umupo siya sa harap nito at sinadya pang ipakita ang suot niyang damit. Isang kombinasyon na halos walang sense, dress na may pantalon, kulay na hindi nagkakasundo, at istilong parang sinadya para pagtawanan. "Ano?" tanong niya habang iniikot ang sarili. May halong hamon sa boses, "Nakakasuka ba?" Ngunit sa halip na irap o inis, napailing lang si Gabriel at itinaas ang tingin. At sa mga mata nito ay wala pa ring bakas ng disgust na inaasahan niya. "Stop it, Christine," sabi nito, kalmado ngunit may kakaibang diin, na parang hindi ito galit, kundi pagod na sa ginagawa niya. At doon bahagyang napakunot ang noo niya dahil hindi iyon ang reaksyong gusto niyang makuha. "Bakit?" sagot niya. Bahagyang lumakas ang boses. "Nandidiri ka na ba?" Ngunit sa halip na sagot ay simpleng buntong hininga ang ibinalik nito bago itinuro ang pagkain sa mesa. "Kumain ka muna," dagdag nito, na para bang ang lahat ng ginagawa niya ay isang bagay na hindi na dapat pagtuunan ng pansin. Napakurap si Christine at sandaling napatingin sa pagkain bago muling bumalik ang tingin kay Gabriel. Sinusubukang hanapin kung saan banda siya maaring sumuko, kung saan banda siya maaring masaktan, ngunit wala siyang makita. "Kung gagawin mo ulit yung mga ginagawa mo," sabi ni Gabriel habang tahimik na kumakain, "hindi na yan uubra sa akin." At sa simpleng linyang yon ay parang may kung anong bumaliktad sa loob ni Christine. Dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya naramdaman na nananalo siya sa laro nilang dalawa. "Hindi ko ginagawa yan para sa'yo." Mabilis niyang depensa, umiwas ng tingin. Ngunit ang totoo ay alam niyang iyon mismo ang ginagawa niya. Lahat ng kilos niya ay para itaboy ang lalaking nasa harap niya. Talaga, bahagyang ngumiti si Gabriel. At ang nangiting iyon ay hindi mapang-asar, kundi parang may alam na hindi niya sinasabi. At doon, mas lalo siyang nainis.
Tahimik silang kumain, ngunit ang katahimikan ay hindi na komportable, kundi puno ng mga tanong na hindi masagot. At matapos iyon, ay sumunod siya kay Gabriel, papunta sa kotse. Nagulat pa siya nang pagbuksan siya nito ng pinto na parang isang normal na asawa. Isang simpleng kilos, ngunit tila mas malakas ang epekto kaysa sa kahit anong salita. Salamat, mahina niyang sabi. At hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang sabihin iyon, kung bakit tila may kung anong gumagalaw sa loob niya na hindi niya kontrolado. Para sa'yo, sagot ni Gabriel, bahagyang may ngiti, at hindi niya alam kung biro ba yon o seryoso. Ngunit sapat iyon para magulo ang isip niya. Sa buong biyahe, wala silang imikan, ngunit ang katahimikan ay parang may sariling wika. Ang bawat tingin, ang bawat maliit na galaw, ang bawat paghinga ay parang may sinasabi na hindi nila kayang banggitin. Pagdating nila sa opisina, nagkanya-kanya sila ng gawain, ngunit si Christine ay nanatili sa pantry, hawak ang baso ng juice habang nakatitig sa kawalan, sinusubukang buuin ang plano niya kung paano pa niya mapapalayo si Gabriel. Ano bang pwede kong gawin? Bulong niya sa sarili, at sa isip niya ay dumaan ang kung ano-anong ideya. Mas matinding kahihiyan, mas malaking iskandalo, kahit anong paraan basta mapagod ito at tuluyang sumuko. Ngunit bago pa niya matapos ang pag-iisip, narinig niya ang pamilyar na boses ni Rochelle na puno ng panghahamak. Nakakapagtaka talaga na hindi ka pa rin iniiwan ni Sir Gabriel. Sabi nito, nakangiti ngunit may laso ng tono. At dahan-dahang lumingon si Christine, hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil parang may gustong patunayan. Bakit? Kalmado niyang tanong, inggit ka? At sa simpleng sagot na yon ay tila natamaan ng babae dahil agad itong nagbago ng ekspresyon at itinulak siya ng bahagya. Ako? Maiinggit sa'yo? Tumawa ito, ngunit halata ang pilit sa boses at sa sandaling iyon ay napangiti si Christine. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil nakita niya ang isa pang paraan para masira ang sarili niyang imahe. Kung gusto mo siya, sayo na, dagdag niya, walang emosyon, na parang ang usapan ay tungkol sa isang bagay na wala siyang pakialam, ngunit sa loob niya ay may kung anong kumirot na hindi niya inaasahan. Hindi pa siya nakakaalis nang bigla siyang hilahin ni Rochelle, dahilan para matapon ang hawak niyang juice at kumalat iyon sa damit niya, malamig at malagkit, ngunit hindi iyon ang pinakanaramdaman niya, kundi ang init ng tensyon sa paligid, habang unti-unting lumalaki ang eksena. Bagay sa'yo yan, sabi ni Rochelle, malakas ang boses, basura ka naman talaga. At sa sandaling iyon ay tumahimik ang paligid, parang naghihintay kung ano ang magiging sagot ni Christine. Ngunit sa halip na sumigaw o lumaban, ngumiti siya. Isang ngiting hindi maintindihan. Isang ngiting tila nagsasabing hindi siya apektado, kahit na sa loob niya ay may kung anong gumugulo. Sa lahat ng sinabi mo, sabi niya, mabagal ngunit malinaw, hanapin mo nga ang pakialam ko. At ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa sigawan kanina. Ngunit hindi doon natapos ang lahat dahil muling hinila siya ni Rochelle, mas marahas, mas galit, at sa pagkakataong iyon ay naramdaman ni Christine ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng panlalait, kundi isang bagay na maaaring lumala anumang oras. At sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga matang nakatingin, sa gitna ng ingay na unti-unting lumalakas, isang boses ang biglang sumingit, malamig, matalim, at sapat para patahimikin ang lahat. Ano ang ginagawa niyo? At nang lumingon si Christine, nakita niya si Gabriel, nakatayo sa gitna ng lahat. Ang mga mata nito ay hindi nakalmado, kundi naglalagablab sa galit. At sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam na hindi niya kayang pangalanan. Isang halo ng ginhawa at takot, dahil kahit hindi niya gustong aminin, may bahagi sa kanya na naghihintay sa pagdating nito. Tumigil ang lahat nang dumating si Gabriel. Parang biglang nawalan ng hangin ang buong pantry. Ang ingay ay naputol at ang mga matang kanina'y puno ng aliw ay napalitan ng takot. Hindi na kailangang sumigaw agad ang lalaki. Sapat na ang presensya niya para magbago ang ihip ng sitwasyon, at sa sandaling iyon ay naramdaman ni Christine
Ang mahigpit na hawak ni Rochelle sa braso niya na unti-unting lumuwag, na parang biglang napaso sa init ng isang bagay na hindi nito kayang hawakan. Christine! Ang boses ni Gabriel ay mababa ngunit mabigat, at nang marinig iyon ay parang may kung anong humigpit sa dibdib ng babae. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paraan ng pagtawag nito sa pangalan niya. Hindi malamig, hindi rin galit, kundi may halong pag-aalala na hindi niya inaasahan. Okay ka lang? Tanong nito habang mabilis na lumapit at hinawakan ang balikat niya, at sa simpleng tanong na yon ay parang may kung anong bumagsak sa loob ni Christine, isang pader na matagal na niyang itinayo upang hindi maramdaman ang ganitong uri ng pag-aalaga. Sandali siyang natigilan bago mabilis na inayos ang wig niya, ang maskara, ang sarili. Parang may instinct na itago ang kahit anong kahinaan sa harap ng maraming tao. Okay lang ako, sagot niya, pilit na kalmado. Ngunit ang bahagyang pagkapit niya sa damit na nabasa ng juice ay nagbunyag ng kabaligtaran. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gabriel at tumingin kay Rochelle, at sa mga mata nito ay wala na ang dating katahimikan. Ang naroon ay isang malamig na galit na hindi kailangang ipaliwanag. Sino ang nagsimula nito? Tanong niya, diretsyo at walang sumagot. Ang mga empleyado ay nagkatinginan, ang iba ay umiwas, at si Rochelle ay nanatiling nakatayo. Pilit pinatatatag ang sarili, kahit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Siya po, sir. Mahina nitong sabi, sabay turo kay Christine, ngunit hindi na nito natapos ang pangungusap dahil agad sumingit ang boses ni Gabriel. Mas matalim, mas malakas. Ilang beses ko na bang sinabi na huwag niyong gagalawin ang asawa ko? At sa salitang asawa ay parang may kumalabog sa dibdib ni Christine na hindi niya maipaliwanag. Tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Parang anumang oras ay puputok. Isa pang mangyari to, dagdag ni Gabriel. Mas malamig na ngayon ang tono. Lahat kayo matatanggal sa trabaho. Walang sumagot, ngunit ang sabay-sabay na pagyuko ng mga empleyado ay sapat na para ipakita ang takot nila. Si Rochelle ay napalunok, ang tapang nito kanina ay tila nawala. Napalitan ng pangambang hindi nito maitago. At ikaw, dagdag ni Gabriel habang tinitigan ito, mag-uusap tayo. Walang sigaw, walang drama, ngunit ang bigat ng bawat salita ay parang sampal. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Christine at marahang hinila siya palayo sa gitna ng mga tao. At sa unang pagkakataon ay hindi niya iyon tinanggihan. Tahimik silang naglakad palabas ng pantry. Ang mga hakbang nila ay halos sabay. Ngunit ang isip ni Christine ay magulo. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa naramdaman niya habang hawak nito ang kamay niya. Mainit, matatag, totoo, at iyon ang pinakanakakatakot sa lahat. Pagdating nila sa opisina, saka lang siya binitawan ni Gabriel at agad itong tumalikod, parang pinipigilan ng sarili na magsalita ng higit pa. Magpalit ka na ng damit, sabi nito. Mas kalmado na ang boses, ngunit may bakas pa rin ng galit na hindi pa tuluyang nawawala. Ipapadala ko na lang ang bagong damit dito. Tumango si Christine, ngunit hindi agad gumalaw. Sa halip ay nakatayo lang siya doon, nakatingin sa likod ng lalaking iyon na tila hindi niya maintindihan. Bakit? Bigla niyang tanong, at sa simpleng salitang yon ay tila may kung anong bumitaw sa hangin. Bahagyang lumingon si Gabriel, ngunit hindi pa rin siya tuluyang hinarap. Bakit mo ako pinagtatanggol? Dagdag niya, mas mahina, mas totoo. At sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nagtatago sa likod ng pang-aasar o biro. Sandaling natahimik si Gabriel bago tuluyang humarap, at sa mga mata nito ay may kung anong hindi niya mabasa. Isang bagay na hindi simpleng obligasyon. Asawa kita, sagot nito, muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang dating ng mga salita. Hindi na parang pader, kundi parang isang bagay na may kahulugan, isang bagay na may bigat na hindi niya kayang itanggi. Napalunok si Christine at agad na umiwas ng tingin. Dahil sa unang pagkakataon ay naramdaman niya na hindi niya kayang harapin ang totoo sa likod ng mga salitang yon. Business lang to, di ba?
pilit niyang tanong na parang hinahanap ang dating sagot na magbibigay sa kanya ng distansya. Ngunit hindi agad sumagot si Gabriel at ang katahimikan na sumunod ay mas nakakapagduda kaysa sa kahit anong sagot. Magpalit ka na, ulit nito at tumalikod muli. Tila pinipiling tapusin ang usapan bago pa ito lumalim. Naiwan si Christine sa loob ng opisina, tahimik, hawak ang basang damit, ngunit ang isip niya ay hindi na nakatuon sa nangyari kanina kundi sa mga salitang paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Asawa kita. Umupo siya sa sofa at marahang hinawakan ng dibdib niya, nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso na parang hindi niya kontrolado. Ano bang nangyayari sa akin? Bulong niya. At sa pagkakataong iyon ay hindi niya na kayang pagtawanan ang sarili niya. Sa labas, ang mundo ay pareho pa rin. Ang kumpanya, ang mga tao, ang mga tingin. Ngunit sa loob niya, may maliit na bagay na nagbago. Isang bagay na hindi niya sinasadya. Isang bagay na hindi niya kontrolado. Isang bagay na maaaring magpabago sa lahat. At habang nakaupo siya roon, tahimik na nakatingin sa kawalan, unti-unti niyang napagtanto ang isang katotohanan na mas gusto sana niyang hindi totoo, na sa kabila ng lahat ng ginagawa niya para itulak si Gabriel palayo, may bahagi sa kanya na unti-unting lumalapit dito. At iyon ang pinakadelikado sa lahat. Lumipas ang mga araw na tila masyadong tahimik para maging totoo, at sa katahimikang iyon ay mas lalong naging malinaw kay Christine ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanya na ngayoy puno ng pag-iwas sa halip na panghahamak. Ang biglaang pagbabago ng pakikitungo sa kanya matapos ang ginawa ni Gabriel. At higit sa lahat, ang sarili niyang damdamin na unti-unting nagiging komplikado sa bawat araw na magkasama sila. Hindi na siya tinatablan ng mga bulong, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang sarili niyang isip na tila hindi na niya makontrol, na sa halip na magplano kung paano siya iiwan ni Gabriel ay napupuno na ng tanong kung bakit siya patuloy na pinipiling manatili. Sa isang tahimik na hapon, habang abala ang buong opisina sa paghahanda para sa isang mahalagang meeting, napadaan si Christine sa koridor na malapit sa opisina ni Gabriel at doon niya napansin ang isang pamilyar na figura. Si George, ang kapatid ng kanyang asawa, na may hawak na folder at tila nagmamadaling lumabas ng silid na hindi naman kanya. Sandali siyang napatigil, hindi dahil sa simpleng curiosity, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may mali sa eksenang yon. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi rin niya kayang baliwalain. Teka, bulong niya sa sarili habang dahan-dahang lumapit, ngunit agad ding napaatras nang biglang bumukas ang pinto at lumabas si George na parang walang nangyari. Ang ngiti nito ay normal, halos perpekto, ngunit sa mga mata nito ay may kung anong hindi niya nagustuhan. Isang bagay na tila may tinatagong lihim. Anong ginagawa mo sa opisina ni Gabriel? Tanong niya, diretso, at kahit pilit niyang gawing casual ang tono, ay hindi niya maitago ang pagdududa sa kanyang boses. Napalingon si George at bahagyang ngumiti, ang tipong ang ngiti na hindi umaabot sa mata. At sa sandaling iyon ay mas lalo siyang kinabahan. May hinahanap lang ako, sagot nito. Simple ngunit parang kulang. Kapatid ko naman siya, hindi naman siguro masama na pumasok ako doon. Hindi agad sumagot si Christine. Sa halip ay tinitigan niya ang hawak nitong folder na kahawig ng kay Gabriel. At sa maliit na detalyeng iyon ay may kung anong kumirot sa loob niya. Isang kutob na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit ayaw din niyang maliitin. Wala lang, sagot niya sa huli. Umiwas ng tingin, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na ang simpleng sagot na yon ay parang pagtatakip sa isang mas malaking tanong. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang meeting, at kahit hindi naman siya direktang kasali, ay pinili niyang pumasok. Isang desisyon na hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili niya, kundi ang pakiramdam na may kailangan siyang makita, may kailangan siyang malaman. Umupo siya sa gilid, tahimik, pinagmamasdan ang bawat galaw, sa loob ng silid, ang bawat ekspresyon, ang bawat salita. At nang magsimula si George sa presentasyon,
ay doon niya naramdaman ang biglang pagbilis ng tibok ng puso niya dahil ang disenyo na ipinapakita nito ay hindi bago sa kanya. Kilala niya yon, nakita na niya yon, at higit sa lahat, alam niya kung kanino yon galing. Dahan-dahan siyang napatingin kay Gabriel na ngayon ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa at sa mukha nito ay makikita ang bahagyang pagkagulat na agad nitong itinago, pinalitan ng kalmadong ekspresyon na tila walang nangyari. Gabriel! Mahina niyang tawag, ngunit hindi siya nilingon nito. Bagkus ay nakatingin lamang sa unahan. Parang pinipilit kumbinsihin ang sarili na nagkataon lang ang lahat. Nagkataon lang siguro. Bulong nito, halos hindi marinig. Ngunit sapat para marinig ni Christine. At sa simpleng linyang iyon ay parang may kung anong nabasag sa loob niya. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa paraan ng pagtanggap nito sa sitwasyon. Nang siya naman ang magpresenta, kapansin-pansin ang bahagyang pag-aalinlangan sa kilos ni Gabriel. Ngunit pinilit nitong ipakita ang sariling gawa, ang sariling ideya, na sa mata ng iba ay parang kapareho lamang ng nauna. At habang pinagmamasdan niya ang eksena, naramdaman ni Christine ang kakaibang halo ng galit at awa. Galit para kay George na tila walang pakundangan sa ginagawa nito, at awa para kay Gabriel na tila pinipiling pumikit sa katotohanan kahit ito na ang nasa harap niya. Pagkatapos ng meeting, hindi na niya napigilan ng sarili at agad niyang nilapitan ng asawa. Nakita ko siya, sabi niya, diretso, walang paligoy. Pumasok siya sa opisina mo bago magsimula ang meeting. Sandaling natigilan si Gabriel at tumingin sa kanya. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagdadalawang isip. Parang may gustong paniwalaan, ngunit may ayaw tanggapin. Hindi niya gagawin yon, sagot nito, mahina ngunit matigas. Kilala ko si Kuya. Napakunot ang noo ni Christine at napailing dahil sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang frustration na hindi niya kayang itago. Pero nakita ko, giit niya, at sa boses niya ay may halong pag-aalala na hindi niya napansin na lumabas. Hindi niya gagawin, ulit ni Gabriel, mas mariin, at sa simpleng pag-uulit na yon ay parang isinara nito ang pinto sa anumang posibilidad na mali ang kapatid niya. Hindi na siya sumagot dahil alam niyang kahit anong sabihin niya ay hindi nito pakikinggan at sa halip ay pinili niyang tumahimik. Ngunit ang katahimikan na yon ay hindi pagsuko kundi isang tahimik na desisyon. Paglabas niya ng silid, nasalubong niya si George na nakatayo sa hallway. Ang mga mata nito ay tila naghihintay. Parang alam na may sasabihin siya. Sinisiraan mo ba ako? Tanong nito. Seryoso? At sa paraan ng pagtitig nito ay halatang hindi ito simpleng tanong, kundi isang babala. Ngumiti si Christine, ngunit ang ngiting iyon ay hindi na magaan, kundi puno ng tensyon. Bakit ko sisirain ang matagal ng sira? Sagot niya. At sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang bahagyang pagtaas ng galit sa loob niya, isang galit na hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lalaking patuloy na niloloko sa harap niya. Hindi ka dapat nakikialam, dagdag ni George, mas malamig ang boses at bahagyang lumapit sa kanya, sapat para maramdaman niya ang bigat ng presensya nito. Sampid ka lang dito. Sa salitang yun ay tila may kung anong kumalabog sa dibdib ni Christine. Ngunit sa halip na umatras ay lumapit pa siya. Tinapatan ang tingin nito. Huwag mong idamay ang pamilya ko, sagot niya. Mahina ngunit matalim. At sa unang pagkakataon ay hindi na siya nagtatago sa likod ng maskara ng pagiging walang pakialam. Umalis siya roon na may mabigat na pakiramdam, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malinaw na katotohanan na may mali sa pamilyang yon. At ang mas masakit ay ang lalaking pinoprotektahan niya ay siya ring tumatangging makita ang katotohanan. Habang naglalakad siya pabalik sa opisina ni Gabriel, napahawak siya sa pinto at sandaling tumigil. Pinipigilan ang sarili na pumasok dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon ay hindi na siya makakabalik sa dating wala siyang pakialam. Ngunit pumasok pa rin siya. Gabriel, tawag niya, at nang mag-angat ito ng tingin ay ngumiti siya, pilit. Ngunit sa likod ng nangiting iyon ay may isang desisyon
na unti-unting nabubuo, na kahit hindi niya gustong umamin, kahit hindi niya gustong makialam, hindi niya kayang pabayaan ang lalaking iyon na patuloy na niloloko sa harap ng kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, hindi niya napansin na unti-unti nang nagbabago ang dahilan kung bakit siya nananatili sa tabi ni Gabriel, hindi na para itaboy ito, kundi para manatili. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging tahimik ang mundo ni Christine, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, kundi isang mabigat na pag-iisip na tila patuloy na gumugulo sa loob niya. Hindi na niya kayang baliwalain ang nakita niya. Ang kutob na pilit niyang tinataboy noon ay ngayon ay malinaw nang humuhubog sa isang katotohanan na hindi niya kayang tanggihan. At sa bawat sandaling nakikita niya si Gabriel, nakaupo sa opisina, nakatutok sa trabaho, kalmado at tila walang kaalam-alam, lalo siyang nakakaramdam ng kakaibang kirot na hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling. Dati, gusto lang niyang makawala sa kasal na yun. Gusto niyang itaboy ang lalaking yun palayo. Ngunit ngayon ay parang may kabaligtaran na nangyayari. May bahagi sa kanya na ayaw itong masaktan, ayaw itong malinlang, at higit sa lahat, ayaw itong makita na bumagsak dahil sa taong pinagkakatiwalaan nito. Isang gabi, umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang na walang wig at walang maskara, at sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw ay nakita niya ang sarili niyang hindi nagtatago. Ang tunay niyang anyo na matagal niyang itinago sa likod ng isang kasinungalingan. Umupo siya sa sala habang tahimik na pinagmamasdan ang sarili sa salamin, at sa refleksyong iyon ay tila may dalawang bersyon ng sarili niya. Ang babaeng gustong tumakas at ang babaeng unti-unting gustong manatili. Ano bang ginagawa ko? Mahina niyang bulong, at sa tanong na iyon ay parang may sumagot sa loob niya, ngunit hindi pa siya handang pakinggan iyon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang boses ng kanyang ina, at hindi nagtagal ay nag-uusap na sila tungkol sa mga bagay na matagal niyang hindi pinapansin. Ang kanyang asawa, ang kanyang papel sa kasal na yon, at ang mga bagay na dapat sana'y ginagawa niya bilang isang tunay na partner. Hindi mo ba naisip na niloloko mo siya? Tanong ng kanyang ina. Diretsyo, walang paligoy, at sa simpleng tanong na yon ay tila may kung anong tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Ginagawa ko lang to para layuan niya ako, sagot niya. Ngunit kahit siya ay naramdaman na kulang ang paliwanag na yon, na parang hindi na iyon sapat para ipaliwanag ang mga ginagawa niya. Pero hindi kanya nilalayuan. Dagdag ng kanyang ama, kalmado ngunit may diin. At sa sandaling iyon ay natahimik siya dahil iyon ang pinakaayaw niyang harapin, na sa kabila ng lahat ng ginagawa niya, nananatili pa rin si Gabriel. Ano sa tingin mo ang mararamdaman niya kapag nalaman niya ang totoo? Tanong ng kanyang ina, at sa pagkakataong yon ay wala siyang maisagot dahil sa unang pagkakataon ay naisip niya ang posibilidad na iyon at ang ideya na masaktan ang lalaking yon dahil sa kanya ay hindi na niya kayang baliwalain. Ngunit hindi doon natapos ang gabing iyon dahil habang nag-uusap sila ay napunta ang usapan kay George, at doon niya unti-unting nalaman ang mga bagay na lalo lamang nagpatibay sa kanyang kutob. Ang kakaibang ugali nito noon, ang insidente ng sunog, ang mga bagay na hindi kailanman naging malinaw, ngunit ngayon ay tila nagkakaroon ng koneksyon. Muntik na siyang ma-admit sa mental hospital noon, sabi ng kanyang ama. At sa sandaling iyon ay parang may isang piraso ng puzzle na biglang pumesto sa isip ni Christine. Ngunit kasabay nito ay mas lalo siyang kinabahan. Dahil kung totoo ang iniisip niya, mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Pagbalik niya sa bahay nila ni Gabriel kinabukasan, suot muli ang kanyang maskara. Hindi niya maiwasang mag-isip habang naglalakad papasok sa kumpanya. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat, ang bawat hinga ay parang may kasamang pag-aalinlangan. Hindi na siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin, kung dapat ba niyang sabihin ang lahat o manahimik na lang. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na siya makakabalik sa pagiging walang pakialam. At bago pa man siya makapagdesisyon, bigla siyang hinablot ng isang malakas na puwersa. Ang kanyang braso ay mahigpit na hinawakan ng isang lalaking hindi niya kilala.
At sa paligid niya ay naroon si Rochelle at ang dalawang iba pang lalaki na halatang hindi maganda ang pakay. Ikaw pala yon, sabi ng lalaki. May halong galit at panunuya. At sa sandaling iyon ay naramdaman ni Christine ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Bitawan mo ako, sabi niya. Pilit pinapanatili ang kalmado, ngunit ang higpit ng hawak nito ay hindi biro. Dahil sa'yo natanggal ang girlfriend ko, dagdag nito, at bago pa siya makasagot, ay naramdaman niya ang paghila sa wig niya. Ang buhok na matagal niyang itinago ay muntik ng malantad, at sa sandaling iyon ay parang huminto ang mundo niya. Ang mga mata ni Rochelle ay nanlaki, ang mga lalaki ay natigilan, at si Christine ay mabilis na inagaw ang wig, hawak iyon na parang isang lihim na hindi pwedeng makita ng kahit sino. Tulong! Sigaw niya. Hindi na alintana ang paligid, at sa boses niyang iyon ay may halong takot na hindi niya na kayang itago. Manahimik ka! Sigaw ng lalaki. Ngunit bago pa ito makagawa ng kahit ano, ay isang suntok ang biglang dumapo sa mukha nito. Malakas, mabilis, at sapat para mapatumba ito sa sahig. Christine! Ang boses ni Gabriel ay puno ng galit at pag-aalala. At nang lingunin niya ito, ay parang biglang bumalik ang lahat. Ang hangin, ang ingay, ang mundo. Napatayo si Christine, hawak pa rin ang wig, habang ang mga gwardya ay dumating at agad na pinigilan ng mga lalaki. At sa gitna ng kaguluhan ay naroon si Gabriel, nakatayo sa harap niya, parang isang pader na hindi niya inaasahan, ngunit ngayon ay nandyan para sa kanya. Okay ka lang? Tanong nito, sunod-sunod. At sa bawat tanong ay parang may kung anong unti-unting nabubuo sa loob niya. Isang pakiramdam na hindi na niya kayang itanggi. Okay lang ako, sagot niya, mahina. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na siya sigurado kung totoo iyon. Dahil sa loob niya ay may isang bagay na malinaw na hindi na lang siya basta nananatili sa kasal na iyon dahil sa obligasyon o plano. May dahilan na siya ngayon. At ang dahilan na iyon ay si Gabriel. Tahimik ang gabi nang umuwi sila, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito komportable, hindi na ito walang laman, kundi puno ng mga salitang hindi pa nasasabi at damdaming hindi pa naaamin. Sa loob ng kotse, magkatabi silang dalawa, ngunit tila may invisible na distansya na unti-unting nagbabago. Hindi lumalayo, kundi lumalapit sa paraang pareho nilang hindi inaasahan. Nakatingin si Christine sa bintana, pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod na dumadaan. Ngunit sa bawat refleksyon ay nakikita niya ang sarili niyang hindi na niya kilala. Isang babaeng hindi na sigurado kung ano ang gusto niya, kung ano ang dapat niyang gawin, at kung sino ang dapat niyang piliin. Sigurado ka bang okay ka lang? Muling tanong ni Gabriel. Mas mahina na ngayon ang boses, ngunit mas totoo. At sa simpleng tanong na yon ay parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Christine dahil hindi niya maalala kung kailan siya huling tinanong ng ganito nang walang kapalit. Oo, sagot niya. Mabilis, halos automatic, ngunit hindi niya kayang tumingin sa lalaki dahil alam niyang kapag ginawa niya iyon ay makikita nito ang bagay na pilit niyang itinatago. Ang takot, ang pagkalito, at ang unti-unting pagguho ng maskara niya. Pagdating nila sa bahay, agad siyang bumaba at naglakad papasok. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok, ay naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na marahang humawak sa pulso niya. Sapat para pigilan siya, ngunit hindi para saktan. Mag-ingat ka, sabi nito, at sa tono ng boses nito ay walang halong utos, kundi isang simpleng pag-aalala na tila hindi niya kayang tanggihan. Napatingin siya dito, at sa sandaling iyon ay tila bumagal ang lahat, ang hangin, ang oras, ang tibok ng puso niya. Dahil sa mga mata nito, ay may isang bagay na hindi niya inaasahan makita. Hindi ka dapat nasasaktan ng ganon, dagdag ni Gabriel, at sa simpleng linyang iyon ay parang may kung anong nabasag sa loob niya. Isang bahagi ng sarili niya na matagal niyang itinago dahil natatakot siyang maramdaman ito. Hindi naman masakit, sagot niya. Pilit nang ngumiti,
Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Hindi ang pisikal na sakit ang tinutukoy nito, kundi ang lahat ng bagay na tinatanggap niya nang walang laban. Binitawan siya ni Gabriel, ngunit ang init ng hawak nito ay nanatili sa balat niya. Parang isang marka na hindi agad nawawala. Magpahinga ka na, sabi nito bago tuluyang pumasok at naiwan si Christine sa labas. Nakatayo, hawak ang sariling pulso na parang sinusubukang alalahanin kung paano ang pakiramdam na yon. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa dati at sa unang pagkakataon ay hindi siya nagmadaling isuot ang wig at maskara. Nakaupo siya sa harap ng salamin. Tinitigan ang sarili niyang wala ang lahat ng kasinungalingan at sa refleksyong iyon ay tila may isang tanong na hindi niya matakasan. Kung sino ba talaga siya kapag wala na ang lahat ng iyon? Hinawakan niya ang buhok niya, marahan, na parang ngayon lang niya ito muling nakilala. At sa sandaling iyon ay parang gusto niyang manatili sa ganong anyo, kahit sandali lang. Ngunit alam niyang hindi pwede. Muli niyang sinuot ang wig, inayos ang maskara, at sa bawat galaw ay parang mas mabigat kaysa dati. Parang ang bagay na dati niyang ginagamit bilang proteksyon ay ngayon ay nagiging hadlang. Nang makarating siya sa kumpanya, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Hindi na siya tinatawanan, hindi na siya tinutukso, kundi iniiwasan. Parang isang bagay na hindi dapat lapitan. At sa halip na ginhawa, kakaibang lungkot ang naramdaman niya. Dahil sa unang pagkakataon ay naintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa gitna ng maraming tao. Ngunit bago pa siya makapag-isip, may isang bagay na muli niyang napansin. Isang galaw, isang presensya, si George, muli. Sa lugar na hindi naman dapat, nakita niya itong papasok sa opisina ni Gabriel. Mabilis, parang may hinahabol, at sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nagdalawang isip. Sumunod siya, tahimik, maingat, ngunit sapat para makita ang eksenang nagpatibay sa kanyang kutob. Ang pagpapalit ng folder, ang mabilis na kilos, ang paglabas na parang walang nangyari. Napahawak siya sa pader, pilit pinapakalma ang sarili. Dahil sa sandaling iyon ay alam na niya. Hindi na ito basta hinala, kundi isang malinaw na katotohanan. Ngunit ang mas mahirap tanggapin ay ang tanong kung paano niya sasabihin iyon kay Gabriel, kung paano niya ipapakita ang bagay na ayaw nitong makita. Lumipas ang ilang oras na tila mabigat ang bawat segundo, at nang makauwi siya ay nakita niya si Gabriel sa pool, tahimik na lumalangoy, parang doon lamang ito nakakahanap ng kapayapaan. Umupo siya sa gilid, pinagmamasdan ito, at sa bawat galaw nito sa tubig ay tila mas lalo niyang nakikita ang kabutihan ng lalaking iyon. Ang pagiging maingat, ang pagiging tahimik, ang pagiging hindi marunong manakit, kahit siya mismo ang nasasaktan. Ano bang ginagawa ko? Muling bulong niya, at sa pagkakataong iyon ay may kasamang bigat ang tanong na iyon, dahil alam niyang hindi na niya kayang itanggi ang nararamdaman niya. Pag-ahon ni Gabriel, agad itong napatingin sa kanya, at sa sandaling yon ay parang may kung anong nagbago. Hindi na ito simpleng tingin kundi parang may hinahanap sa kanya. Like the view? Biro nito. Ngunit sa likod ng biro ay may kakaibang init na hindi niya inaasahan. Napakurap si Christine at agad na umiwas ng tingin. Naramdaman ang bahagyang pag-init ng pisngi niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi no, sagot niya. Mabilis, ngunit halatang pilit. Umupo si Gabriel sa tapat niya at uminom ng juice, tahimik, ngunit ang katahimikan na yon ay parang naghihintay. Mag-usap tayo, sabi ni Christine sa wakas, at sa boses niya ay may halong seryoso na hindi niya dati ginagamit sa harap nito. Tungkol saan? Tanong ni Gabriel, at sa sandaling iyon ay napaisip siya. Kung sasabihin na ba niya ang lahat o mananatili na naman siyang tahimik. Gaano ka kasigurado sa kapatid mo? Tanong niya. Diretso, at sa tanong na yon ay agad nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Bahagyang napakunot ang noo. Parang may bagay na ayaw nitong marinig. Bakit mo natanong yan? Balik nito, at sa tono nito ay may halong pag-iingat. Gusto ko lang malaman kung hindi ka ba niya niloloko. Sagot niya,
kalmado ngunit may diin. At sa unang pagkakataon ay hindi na siya nagtatago sa likod ng biro. Natigilan si Gabriel at sa sandaling iyon ay tila may kung anong gumalaw sa loob nito. Ngunit agad din itong pinigilan. Hindi ko alam. Sagot nito sa huli. Mahina. Gusto ko lang na maging maayos kami. Napailing si Christine, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng katotohanan, na ang lalaking nasa harap niya ay pinipiling magtiwala kahit may dahilan para hindi. Bulag ka nga, bulong niya, hindi malakas ngunit sapat para marinig nito. At sa sandaling iyon ay natahimik silang dalawa. At sa katahimikang iyon, may isang bagay na malinaw. Ang maskara niya ay hindi lang basta panlabas na anyo, kundi isang pader na unti-unti nang nababasag. At sa likod nito ay isang puso na hindi na kayang itago ang nararamdaman. At kapag tuluyan itong nabasag, wala na siyang matatakbuhan. Hindi agad nakatulog si Christine ng gabing iyon, kahit tahimik ang buong bahay at tanging mahinang tunog ng hangin ang maririnig sa labas. Dahil ang isip niya ay hindi tumitigil. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga nakita niya, ang kilos ni George, ang mga salitang hindi pa niya nasasabi kay Gabriel, at higit sa lahat, ang tanong kung hanggang kailan niya kayang manahimik. Nakahiga siya sa kama, ngunit nakatitig sa kisame. At sa dilim ng silid ay tila mas malinaw ang mga bagay na dati pilit niyang tinatakasan, na parang ang katahimikan ay hindi nagbibigay ng pahinga, kundi nagtutulak sa kanya na harapin ang katotohanan. Hindi na pwedeng ganito. Mahina niyang bulong, at sa unang pagkakataon ay may kasamang desisyon ng boses niya. Isang desisyon na kahit siya ay hindi pa sigurado kung kaya niyang panindigan. Kinabukasan, hindi niya inaasahan na ang sagot na hinahanap niya ay kusang lalapit sa kanya. Nasa isang restaurant siya, nag-iisa, suot ang simpleng damit at wala ang kanyang wig at maskara dahil wala namang nakakakilala sa kanya sa lugar na yon. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay naramdaman niya ang gaan ng pagiging sarili. Walang pagtatago, walang takot, walang panlalait. Ngunit ang sandaling iyon ng katahimikan ay hindi nagtagal. Dahil nang marinig niya ang pamilyar na boses sa likuran niya, ay agad siyang natigilan. Ang puso niya ay biglang bumilis. At ang katahimikan ay napalitan ng tensyon na hindi niya inaasahan. George, bulong niya sa sarili habang bahagyang lumingon. Sapat para makita ang lalaking kasama ang dalawang kaibigan. Abala sa pag-uusap. Walang kaalam-alam na naririnig siya ng taong hindi niya inaasahan. Hindi siya gumalaw, hindi siya umalis. Sa halip ay nanatili siya roon. Tahimik, ang bawat salita na naririnig niya ay parang unti-unting nagbubukas ng isang katotohanan na matagal nang nakatago. Nakuha mo na ba ang mga future projects? Tanong ng isa, at ang sagot ni George ay may halong kumpiyansa na agad nagdulot ng malamig na pakiramdam sa likod ni Christine. Hindi pa, sabi nito, ngunit ang ungiti sa boses nito ay hindi pangkaraniwan, pero malapit na. Napakunot ang noo ni Christine, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat dahil ang sumunod na mga salita ay parang isang suntok na hindi niya inaasahan. Alam mo ba, dagdag ni George bahagyang bumaba ang boses, ngunit malinaw pa rin, nahalata na ako ng asawa niya, pero okay lang, wala siyang magagawa. Sa sandaling iyon ay parang may kumalabog sa dibdib ni Christine, ngunit pinili niyang manatiling tahimik, pinigilan ang sarili na kumilos dahil alam niyang may mas mahalaga siyang kailangang marinig. At saka, tumawa ito ng mahina. Wala namang alam si Gabriel. Siya pa nga ang pinakamadaling paikutin. Ang bawat salita ay parang unti-unting sumisira sa imahe ng pamilya na pilit pinanghahawakan ni Gabriel. At habang pinapakinggan niya ang lahat, naramdaman ni Christine ang pag-init ng dugo niya, ang galit na hindi niya kayang itago kahit sa sarili niya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang sumunod. Ako ang nagsimula ng sunog noon, diretsyong sabi ni George, at sa sandaling iyon ay tila huminto ang mundo ni Christine. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. At ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso niya na parang sasabog sa bilis. Iniwan ko siya doon
Dagdag nito, parang wala lang. Parang hindi yun isang krimen kundi isang kwento na ikinukwento sa mga kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Christine at napahawak sa mesa, pilit pinipigilan ang sarili na huwag gumawa ng ingay, ngunit ang galit sa loob niya ay hindi na niya kayang kontrolin. Sa isang iglap, inilabas niya ang cellphone niya at nagsimulang mag-record. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig, ngunit ang desisyon niya ay matatag. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang may patunay. Wala silang alam, patuloy ni George. Kaya ngayon, ako ang kukuha ng lahat. Ang atensyon, ang negosyo, pati si Gabriel. Tumawa ito, at ang tunog ng tawa na yon ay parang apoy na lalo pang nagpapalakas ng galit ni Christine. At ang asawa niya? Tanong ng isa. At sa sandaling iyon ay napahigpit ang hawak ni Christine sa cellphone. Naghihintay sa sagot na alam niyang magpapatibay sa desisyon niya. Wala akong pakialam sa kanya, sagot ni George walang emosyon. Mukha siyang tanga. Madali siyang gamitin. Napapikit si Christine at sa sandaling iyon ay hindi na niya kayang pigilan ang sarili niyang emosyon. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang isang bagay lang, isang piraso sa laro nito. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang puso niya ay mabilis pa rin ang tibok, ngunit ang mga mata niya ay malamig na ngayon, puno ng desisyon na hindi na mamababago. Lumapit siya sa mesa ni George. Ang bawat hakbang niya ay kontrolado, ngunit sa loob niya ay naglalagablab ang galit na matagal na niyang kinikimkim. At nang makarating siya sa tabi nito, sinadya niyang matapon ang hawak niyang kape sa mesa. Ang mainit na likido ay kumalat at sa biglaang pangyayari ay napasigaw si George. "What the hell?" Sigaw nito, ngunit bago pa ito makapag-react ay yumuko si Christine at inilapit ang labi niya sa taingan nito. Ang boses niya ay mahina, ngunit malamig na parang yelo. "Darating din ang oras mo," bulong niya. "Hindi ngayon, pero sisiguraduhin kong bukas." Napakunot ang noo ni George, ngunit bago pa ito makapagtanong, ay tumalikod na siya at mabilis na lumabas ng restaurant. Hawak ang cellphone na naglalaman ng katotohanang kayang magpabagsak sa lahat. Pagdating niya sa kotse, doon lang siya napahinga ng malalim. Ngunit ang paghinga na iyon ay hindi ginhawa kundi paghahanda dahil alam niyang mula sa sandaling iyon, wala nang balikan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng maskara. Hindi na siya ang babaeng walang pakialam, kundi isang taong handang harapin ang katotohanan, kahit masakit, kahit delikado. At sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi na para sa sarili niya, hindi na para sa plano niyang makalaya, kundi para sa isang tao. Para kay Gabriel. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mabigat ang katahimikan para kay Christine, hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil sa dami ng mga bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. Habang nakaupo siya sa pantry ng kumpanya, hawak ang mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang mga taong dumadaan na parang normal lang ang lahat. Pero sa isip niya ay paulit-ulit pa rin ang mga salitang narinig niya kay George. Ang sunog, ang panlilinlang, at ang malamig nitong pagtawa na parang walang halaga ang lahat ng ginawa nito. Pero sa gitna ng galit na iyon, may ibang imahe ang patuloy na pumapasok sa isip niya. Si Gabriel, tahimik, kalmado, laging hindi sumusuko sa pagprotekta sa kanya kahit hindi niya hinihingi. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam niya ngayon. Dati, simple lang ang lahat. Gusto niyang layuan siya ni Gabriel. Gusto niyang tapusin ang kasal. Gusto niyang manatiling estranghero sa taong yon. Pero ngayon, sa bawat sandali na magkasama sila, parang mas lalo siyang nalilito. Bakit hindi pa rin siya umaalis? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na yung panlalait, kundi tanong na may halong takot. Sa kabilang dulo ng opisina, si Gabriel naman ay patuloy na gumagawa ng trabaho na parang walang nagbago, ngunit may mga pagkakataon na napapatingin siya sa direksyon ni Christine nang mas matagal kaysa dati. May nararamdaman siyang pagbabago sa babae. Hindi na ito ganun kaingay, hindi na ganun kapilit na ipakita ang kasuklam-suklam na imahe na dati nitong ginagawa.
Ngayon, mas tahimik ito, mas mapanuri, at parang may iniisip na hindi nito kayang sabihin. At iyon ang mas ikinababahala ni Gabriel kaysa sa lahat. Isang hapon, hindi sinasadyang narinig ni Christine ang usapan ng ilang empleyado tungkol sa kanya. Dati, lalaban siya, iirapan niya, o sadyang gagawa ng eksena. Pero ngayon, naglakad lang siya lampas sa kanila, hindi tumigil, hindi sumagot, parang wala siyang narinig. Ngunit habang patuloy siyang naglalakad, napansin niyang hindi na masakit ang mga salita. Mas masakit ang katahimikan ng sarili niyang isip. Pagbalik niya sa opisina, nandoon si Gabriel, nakaupo sa kanyang mesa, tahimik na nakatingin sa kanya. "Saan ka galing?" tanong nito, kalmado gaya ng lagi. Natigilan si Christine ng ilang segundo, parang hinahanap ang dating sagot na palagi niyang ginagamit para umiwas. Pero ngayon, wala na siyang gana magsinungaling. "Wala lang," sagot niya, maikli, at pumasok na lang sa loob. Sinundan siya ng tingin ni Gabriel, at sa sandaling iyon, alam niyang may mali. Hindi niya lang alam kung ano. Nang gabing iyon, hindi agad umuwi si Christine. Nakaupo siya sa loob ng kotse, tinitingnan ang gusali ng kumpanya habang unti-unting nawawala ang ilaw sa bawat palapag. Sa kamay niya, hawak niya ang phone kung saan nakasave ang recording ni George, ang ebidensyang kayang sirain ng lahat sa isang pindot lang. Pero hindi niya magawang pindutin ang send button. Hindi dahil natatakot siya kay George, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Naalala niya si Gabriel, ang paraan ng pagprotekta nito sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang hindi siya isang kasinungalingan kahit alam niyang lahat ng ginagawa niya ay peke. Ano ba talaga ako sa kanya? Bulong niya sa sarili, at sa unang pagkakataon, hindi na niya alam ang sagot. Huminga siya ng malalim at isinandal ang ulo sa upuan. Sa loob niya may dalawang bagay na naglalaban. Ang laro na siya mismo ang nagsimula at ang katotohanang unti-unti na niyang ayaw tapusin. Dahil sa gitna ng lahat ng plano niyang itaboy si Gabriel, siya mismo ang unti-unting nahuhulog sa presensya nito. At doon niya napagtanto ang pinakadelikadong bagay sa lahat. Hindi na siya ang taong naglalaro. Siya na ang taong natatalo. Sa araw ng kaarawan ni Gabriel, ibang klaseng tensyon ang bumalot sa mansyon at sa buong paligid nito. Hindi dahil may gulo, kundi dahil sa katahimikan na parang may hinihintay na mangyari. Si Christine ay matagal na nakatitig sa salamin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang wig, wala na ang peking tigyawat, wala na ang katawa-tawang anyo na matagal niyang ginamit bilang baluti. Ang nakikita niya ngayon ay ang tunay na siya, maayos, malinaw, at hindi na nakatago sa likod ng panloloko. Ang buhok niyang natural na bumabagsak sa balikat, ang mga matang hindi na nagtatago, at ang presensyang matagal niyang itinago sa mundo. "Ngayon ko lang to gagawin," mahina niyang sabi habang inaayos ang suot niyang pulang damit, at sa bawat galaw ay parang may mabigat na desisyong unti-unting lumulubog sa dibdib niya. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang boses ng kanyang ina, ang payo nito na huwag maglaro ng damdamin ng iba, at ang boses ng kanyang sarili noon na gustong itaboy si Gabriel palayo. Pero ngayon, hindi na yon malinaw. Lahat ng linya na dati niyang iginuhit ay unti-unting naglalaho. Pagbaba niya, napatingin agad ang kanyang mga magulang, at kahit sila ay hindi agad nakapagsalita. "Christine!" Bulong ng kanyang ina, parang hindi makapaniwala. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit hindi iyon ngiting mayabang o peke, kundi ngiting may halong kaba. "Birthday niya ngayon," sabi niya. "Gusto ko lang maging totoo sa kanya." Sumakay sila papunta sa hotel kung saan ginaganap ang selebrasyon. Sa loob ng kotse, tahimik si Christine, ngunit sa loob ng isip niya ay magulo ang lahat. Hindi niya alam kung bakit mas kinakabahan siya ngayon kaysa noong suot pa niya ang maskara. Parang mas nakakatakot ang maging totoo kaysa magtago. Pagdating nila sa venue, sinalubong sila ng mga ilaw, musika, at mga taong nakatingin.
Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, si Christine ay nakatingin lamang sa iisang tao, si Gabriel, nakatayo malapit sa gitna, kalmado ngunit alerto, tila sinusuri ang paligid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, sandaling natigilan ito. At doon nagsimula ang pagbabago ng lahat. "Happy birthday, Gabriel," sabi niya habang dahan-dahang lumalapit. Ang boses niya ay hindi na nakatago, hindi na pilit, at sa sandaling iyon, mas lalo siyang napansin ng mga tao sa paligid. May mga bulong, may mga titig, ngunit wala na siyang pakialam. Napatingin si Gabriel sa kanya mula ulo hanggang paa, at sa unang pagkakataon, makikita sa mukha nito ang malinaw na pagkabigla. Hindi dahil sa gulat lang, kundi dahil sa pagkakakilala. "Christine," bulong nito, halos hindi makapaniwala. Ngumiti siya, bahagyang nanginginig ang kamay, ngunit hindi umatras. "Dapat masaya ka," sabi niya. "Nandito ako bilang sarili ko ngayon." Sa mga salitang yon, parang huminto ang mundo ni Gabriel. Ang mga ilaw, ang ingay, ang tao. Lahat ay naging malabo maliban sa kanya. "Bakit ngayon lang?" tanong nito. Mahina. At sa tanong na iyon ay hindi na ito tungkol sa party o sa kaarawan, kundi sa kanilang dalawa. Hindi agad nakasagot si Christine. Dahil sa totoo lang, hindi rin niya alam ang eksaktong sagot. "Akala ko kasi," huminto siya, huminga ng malalim, "kailangan kitang layuan." Ngunit ang totoo, hindi na yun ang nararamdaman niya ngayon. Napatingin si Gabriel sa kanya ng mas matagal, at sa mga mata nito ay may kung anong hindi niya mabasa. Hindi galit, hindi saya, kundi isang uri ng pag-unawa na parang matagal na nitong hinihintay ang sandaling ito. "Hindi ka kailanman lumayo," sabi nito. "Mabagal, ikaw lang ang nagtatago." Natigilan si Christine. Sa unang pagkakataon, wala siyang sagot. Sa kabilang banda ng silid, nakita niya si George na nakatingin sa kanya. Gulat, hindi makapaniwala, at may halong takot. Ang babaeng inaakala nitong madaling manipulahin ay wala na sa harap nito. At sa sandaling iyon, unti-unting bumagsak ang lahat ng plano ni George sa isip niya. Lumapit si Christine kay Gabriel, hindi na nagtatago, hindi na umaatras. "Gabriel," sabi niya, "mahina, may dapat akong sabihin sa'yo." Ngunit bago pa siya makapagsimula, hinawakan ni Gabriel ang kamay niya, mahigpit, totoo, at walang pag-aalinlangan. "Hindi ngayon," sabi nito, "mamaya na." At sa sandaling iyon, habang nakatingin siya sa lalaking hindi kailanman tumalikod sa kanya, kahit kailan, napagtanto ni Christine ang isang bagay na matagal niyang iniiwasan. Hindi na niya ito gustong mawala. Tahimik na nagpatuloy ang gabi sa gitna ng engrandeng selebrasyon. Ngunit para kay Christine, ang lahat ay parang nakabalot sa isang manipis, ngunit mabigat na tensyon na hindi kayang takpan ng musika o ng mga ngiti ng tao sa paligid. Hawak pa rin niya ang kamay ni Gabriel habang nakatayo sila sa gilid ng terrace, at sa unang pagkakataon ay hindi na siya kumakawala, hindi na siya nagtatago, at hindi na rin niya gustong umatras kahit paramdam niya ang bigat ng lahat ng desisyong unti-unti niyang kinakaharap. "May kailangan akong sabihin sa'yo," sabi niya sa mahinang boses, seryoso at diretsyo. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpatuloy, ay pinigilan siya ni Gabriel sa pamamagitan ng isang simpleng tingin, at sinabi nitong mamaya na parang may alam itong hindi pa niya kayang harapin sa sandaling iyon. Ngunit hindi na nakapaghintay si Christine dahil ang katotohanang matagal niyang kinikimkim ay parang sasabog na sa loob niya, kaya huminga siya ng malalim at sinabi, "Gabriel, alam ko na ang lahat tungkol kay George." Sa sandaling iyon ay tila huminto ang mundo sa paligid nila, at nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Gabriel. Hindi agad galit, hindi agad paniniwala, kundi isang mabigat na pagyanig ng kumpiyansang matagal nitong pinanghawakan. Inilabas ni Christine ang kanyang cellphone at idinugtong. "May recording ako. Narinig ko siya mismo. Siya ang nasa likod ng sunog noon. Siya rin ang nagnakaw ng mga design mo. Ginagamit ka niya." Hindi agad nakasagot si Gabriel, ngunit bago pa lumalim ang katahimikan,
ay isang malakas na boses ang pumunit sa tensyon. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Si George ay nakatayo sa likuran nila. Halatang nanginginig ang boses, ngunit pilit itong pinapatatag. Habang sa mga mata nito ay unti-unti nang lumalabas ang tunay na takot. Gabriel, huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw nito, sisirain niya tayo. Ngunit hindi na ito pinakinggan ni Gabriel dahil ang tingin niya ay nasa cellphone na hawak ni Christine. I-play mo, sabi niya ng diretso at ginawa iyon ni Christine. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang boses ni George sa recording, ang pagtawa nito, ang pag-amin sa sunog, ang pagbaluktot sa lahat ng nakaraan, unti-unting nagbago ang kapaligiran. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay lumakas at ang katahimikan ay napalitan ng gulat at pagkabigla. Habang tumatagal ang recording, unti-unting namutla si George. Ang kumpiyansa nito ay naglaho. At sa bawat segundo ay mas lumalalim ang pagbagsak ng maskara nito. Hindi totoo yan. Sigaw nito, umatras ng isang hakbang, ngunit huli na ang lahat dahil nakita na ng lahat ang katotohanan. Dahan-dahang tumalikod si Gabriel at sa unang pagkakataon ay tinitigan si George ng may halong lamig at pagkasuklam. Sa'yo galing lahat. At sa simpleng salitang yon, ay tila gumuho ang buong mundo ni George. Hindi niyo ako papaniwalaan dahil lang sa kanya. Sigaw nito. Nanginginig ang kamay habang biglang inilabas ang baril. Dahilan para magsigawan ang mga tao at magulo ang buong paligid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay agad na humakbang si Gabriel sa harap ni Christine. Tinakpan siya gamit ang sariling katawan. Huwag kang gagalaw, sabi niya ng mahina ngunit matatag. Lumayo ka sa kanya. Sigaw ni George, desperado na. Ngunit hindi natinag si Gabriel, ikaw ang sumira ng lahat. Malamig niyang sagot. Isang putok ang pumunit sa hangin at sa isang iglap ay napaupo si Gabriel. Hawak ang tagiliran niya habang unti-unting kumakalat ang dugo sa kanyang damit. Gabriel! Sigaw ni Christine habang tumatakbo papunta sa kanya. Nanginginig ang buong katawan. Huwag kang pumikit sa paligid. Dumating ang mga gwardiya at agad na dinakip si George, ngunit wala na iyon sa mahalaga para kay Christine dahil ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harap niya. Humihinga ng mabigat at pilit nang ngumingiti kahit halatang nasasaktan. Bakit? Ginawa mo to? Umiiyak niyang tanong. Hawak ang mukha nito. Sabi ko sa'yo, mahina ang boses ni Gabriel, hindi kita iiwan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng dugo, kaguluhan, at bumagsak na katotohanan, napagtanto ni Christine ang isang bagay na hindi na niya kayang itanggi, hindi na ito laro, hindi na ito kasinungalingan. Dahil sa unang pagkakataon, mahal na niya ang lalaking pilit niyang itinutulak palayo. At baka huli na para aminin iyon. Mabilis ang takbo ng ambulansya, ngunit para kay Christine ay parang hindi gumagalaw ang oras. Parang lahat ng tunog ay nakalutang sa hangin. Ang sirena, ang sigaw ng mga tao, ang paghinga ni Gabriel na unti-unting humihina habang nakahawak siya sa kamay nito nang mahigpit na parang kung bibitawan niya ito ay tuluyan ng mawawala. Gabriel, huwag kang pumikit, please. Paulit-ulit niyang bulong. Nanginginig ang boses habang ang dugo sa kamay niya ay hindi na niya pinapansin dahil ang tanging mahalaga lang sa kanya ngayon ay ang lalaking pilit niyang itinulak palayo at ngayon ay nasa pagitan ng buhay at pagkawala. Tumingin sa kanya si Gabriel, mahina, halos hindi na maaninag ang dating kalmado nitong mga mata. Ngunit sa kabila ng sakit ay may munting ngiti pa rin na lumitaw sa labi nito. Okay lang ako. Bulong nito at sa mga salitang yon ay parang may gumuhong pader sa loob ni Christine na matagal niyang pinanatiling matatag. Pagdating sa ospital ay agad siyang itinulak palayo habang inaasikaso si Gabriel ng mga doktor. Ngunit hindi siya umalis, hindi siya kumilos. Nakatayo lang siya sa labas ng operating room habang hawak ang sariling kamay na nanginginig. Paulit-ulit na inuulit sa isip niya ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Bakit sa lahat ng taong pwede niyang mahalin, si Gabriel pa? Sa bawat segundo na lumilipas,
mas lalo siyang kinakain ng sisi, hindi dahil sa nangyari lang, kundi dahil sa lahat ng oras na sinubukan niyang itulak ito palayo. Lahat ng sandaling pinili niyang magtago sa likod ng maskara, imbes na maging totoo. Kasalanan ko ba ito? Bulong niya, ngunit walang sumagot. Tanging ilaw ng ospital at malamig na hangin ang bumabalik sa kanya. Lumipas ang oras na parang walang katapusan bago bumukas ang pinto ng operating room at lumabas ang doktor. At sa sandaling iyon ay parang huminto ang mundo ni Christine. Stable na siya, sabi ng doktor. At sa simpleng salitang yon ay halos mawalan siya ng tuhod sa biglang ginhawa na sumabog sa dibdib niya. Ngunit hindi pa rin siya gumalaw. Parang natatakot siyang kapag huminga siya ng malalim ay mawala ang balitang yon. Dinala si Gabriel sa private room at nang payagan siyang pumasok ay dahan-dahan siyang lumapit. Parang natatakot na baka isang maling galaw ay magising ang lahat ng sakit na naranasan nito. Nakahiga si Gabriel, maputla, may mga tubo at aparato sa paligid. Ngunit sa kabila ng lahat ay nandun pa rin ang presensya niya. Mahina, ngunit hindi nawawala. Umupo si Christine sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ng kamay nito. Mas maingat kaysa dati, parang sa unang pagkakataon ay natatakot siyang masaktan ito. Ang tanga ko, bulong niya. Halos hindi na maituloy ang mga salita. Lahat ginawa ko para itaboy ka, pero ikaw pa rin yung nanatili. Napapikit siya, at sa unang pagkakataon ay hindi na niya kayang itago ang luha niya. Bakit mo ginawa yon para sa akin? Mabagal na iminulat ni Gabriel ang mga mata niya, at sa kabila ng kahinaan ay hinanap niya agad si Christine. Dahil asawa kita, sagot niya, mahina ngunit malinaw, at sa sandaling iyon ay mas lalo pang nabasag ang depensa ni Christine. Hindi mo kailangan gawin yon, umiiyak niyang sabi. Hindi mo kailangang masaktan para sa akin. Ngunit bahagyang umiling si Gabriel, kahit halatang masakit, at hinila ng bahagya ang kamay niya. Kung hindi ko ginawa yon, mas masakit para sa akin. Natigilan si Christine dahil sa unang pagkakataon ay hindi na niya alam kung paano tatakbo, kung paano magtatago, kung paano ipagpapatuloy ang larong matagal na niyang sinimulan. Lahat ng dahilan niya noon, ang maskara, ang kasinungalingan, ang pagtataboy, lahat ay naglaho sa harap ng lalaking ito na kahit sugatan ay pinipili pa ring manatili. Gabriel, bulong niya, nanginginig, at sa sandaling iyon ay hindi na niya kayang pigilan ang sarili. Ako yung nagkamali. Akala ko kaya kitang itaboy. Akala ko kaya kong lokohin ka. Pero ako pala yung unti-unting nahuhulog. Tahimik ang silid, tanging tunog ng makina ang maririnig, at sa katahimikan na iyon ay nagtagpo ang mga mata nila. Hindi na bilang mag-asawang may kasunduan, hindi na bilang estranghero sa iisang bubong, kundi bilang dalawang taong matagal nang nalilito sa nararamdaman. Hindi ko na alam kung paano huminto. Dagdag niya, halos pabulong, dahil sa bawat pagkakataon na sinusubukan kitang itulak, mas lalo kitang gustong lumapit. Mahina ang paghinga ni Gabriel, ngunit sa kabila ng lahat ay may bahagyang ngiti sa labi niya. Huwag ka nang huminto, sabi niya, at sa mga salitang iyon ay parang tuluyang bumigay ang huling depensa ni Christine. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito, at sa unang pagkakataon ay hindi na ito laban, hindi na laro, kundi pag-amin. Sa labas ng bintana, patuloy ang gabi, ngunit sa loob ng silid na iyon ay may isang katotohanang unti-unting isinilang, na sa gitna ng kasinungalingan, sakit at pagkakamali, may isang pagmamahal na hindi nila parehong inasahan, ngunit ngayon ay hindi na nila kayang itanggi. Lumipas ang mga araw na parang mabagal, ngunit mabigat, at sa bawat paggising ni Gabriel sa ospital ay naroon si Christine, tahimik sa gilid ng kama, hawak ang kamay nito na parang natatakot na kapag binitawan niya ay babalik ang lahat ng bangungot na nangyari. Hindi na siya nagsusuot ng maskara sa mga sandaling iyon. Hindi na rin niya kailangan pang magkunwari. Dahil sa harap ng lalaking halos mawala na sa kanya, wala nang saysayang kahit anong pagtatago. Sa bawat paghinga ni Gabriel, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng mga desisyon niya noon.
ang panlilinlang, ang pagtataboy, ang larong siya mismo ang nagsimula, ngunit siya rin ang unang natalo. Isang umaga, unti-unting iminulat ni Gabriel ang mga mata niya at sa unang sandali ay si Christine agad ang hinanap niya. Andito ka pa rin, mahina niyang sabi, halos bulong, at sa simpleng obserbasyon na yon ay parang may kumalabog sa dibdib ni Christine. Ngumiti siya, hindi napilit, hindi nagawa-gawa, kundi totoo. Isang ngiting may halong pagod, ginhawa at takot. Saan pa ba ako pupunta? Sagot niya, at sa pagkakataong yon ay hindi na biro ang mga salita niya. Nang tuluyang makalabas si Gabriel sa ospital, hindi na bumalik sa dati ang lahat, pero hindi rin ito nasira. Parang isang bagay na nabasag, ngunit hindi nawala. Bagkus ay binuo sa ibang paraan. Tahimik silang umuwi sa bahay, at sa unang gabi nilang magkasama muli, sa isang silid na walang ingay ng ospital, walang tao, walang gulo, doon lang nila naramdaman ang bigat ng katahimikan na matagal nilang iniwasan. Christine, tawag ni Gabriel habang nakahiga at lumingon siya. Totoo ba lahat ng sinabi mo noon? Sandaling natigilan si Christine dahil alam niya ang tinutukoy nito, ang pagtatago niya, ang maskara, ang laro. Huminga siya ng malalim bago tumango. Oo, sagot niya, pero hindi na ako ganun ngayon. Tumahimik si Gabriel, hindi dahil galit, kundi dahil iniintindi niya ang bigat ng lahat ng iyon. Bakit ka nagbago? Tanong niya. At sa tanong na yon ay hindi na ito tungkol sa George o sa kumpanya, kundi tungkol sa kanilang dalawa. Dahan-dahang umupo si Christine sa gilid ng kama, nakatingin sa kanya ng diretso sa mata. Dahil sa'yo? Sagot niya. Walang pag-aalinlangan, hindi mo ako iniwan kahit ginagawa ko ang lahat para itulak ka palayo. At doon ko lang naintindihan na ako pala ang takot. Sandaling katahimikan ang sumunod, ngunit hindi ito mabigat tulad ng dati. Sa halip, parang unti-unting gumagaan ang pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ulit to, dagdag ni Christine, mahina. Pero ayokong bumalik sa dati. Bahagyang nangumiti si Gabriel at sa ngiting iyon ay may kakaibang init na hindi na niya itinatago. Hindi na tayo babalik sa dati, sagot niya, dahil hindi na tayo pareho ng tao. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik ang normal na buhay, ngunit iba na ang lahat. Si George ay naharap sa hustisya, ang mga dating gulo sa kumpanya ay unti-unting nalinis, at sa unang pagkakataon, hindi na sila nakatira sa kasinungalingan. Si Christine ay hindi na nagsuot ng maskara, hindi na rin niya itinago ang sarili niya sa likod ng katawa-tawang imahe. Sa opisina, nakikita siya ng mga tao kung sino talaga siya, at kahit may mga tingin pa rin, hindi na yon ang mahalaga sa kanya. Isang hapon, nasa rooftop sila ni Gabriel, pinagmamasdan ng paglubog ng araw, tahimik ngunit komportable. Alam mo, sabi ni Christine habang nakasandal, kung hindi ako nagpanggap noon, hindi tayo magkakilala ng ganito. Napatingin si Gabriel sa kanya, bahagyang ngumiti. Kung hindi ka nagpanggap, sagot niya, baka hindi rin kita minahal ng ganito. Natigilan si Christine at sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung paano sasagot. Ang hangin ay malamig, ang langit ay unti-unting namumula, at sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang bagay na matagal niyang hinanap, ngunit hindi niya alam kung paano tawagin. Kapayapaan. Makalipas ang ilang taon, sa isang beach na tahimik at malayo sa ingay ng lungsod, makikita si Christine na tumatakbo sa buhangin habang tumatawa, habang si Gabriel ay nasa likuran. Hawak ang kamay ng dalawang batang tumatakbo patungo sa dagat. Ang dating maskara ay wala na, ang dating laro ay tapos na, at ang natira na lang ay isang buhay na hindi perpekto, ngunit totoo. Sa pag-upo nila habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, tahimik na nagsalita si Gabriel, hindi ko akalaing darating tayo dito. Ngumiti si Christine, hinawakan ang kamay niya. Ako rin, sagot niya, pero masaya ako na nandito tayo. At sa huling liwanag ng araw, habang magkahawak kamay silang nakatingin sa dagat, malinaw na ang lahat ng sugat, kasinungalingan, at sakit
ay naging bahagi ng isang kwento na hindi perpekto, ngunit kanila. Isang pagmamahalan na hindi nagsimula sa tamang paraan, ngunit nagtapos sa katotohanan. At sa pagkakataong yon, wala na silang kailangang itago. Wala nang maskara. Wakas.